Kasunod ng magnitude 7.4 na lindol noong Biyernes, 2,000 pamilya ang nasa evacuation area pa rin sa Tarragona, Davao Oriental. Dineklara na rin ang state of calamity sa bayan. Live mula sa Mati City sa Davao Oriental, yung unang balita si Andy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Yes, Igan, sa mga tent muna nananatili ang mga residente na apektado ng lindol sa Tarragona, Davao Oriental. Natatakot pa sila na bumalik sa kanilang mga bahay dahil sa aftershocks. Sa mga inilatag na mga tent sa municipal grounds sa Tarragona, Davao Oriental, nananatili ang ilang pamilya na naapektuhan ng malalakas na lindol. Isa sa kanila si Lay na emosyonal na dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon. Ayaw pa nilang bumalik sa kanilang bahay dahil sa takot na baka lumindol ulit. Bisa jud gamay lihok dagan may kasabot ma. Ang iya pag ginabuhi walay mga trabaho kay saan man. Nawagan lang nako unta na ay makatabang sa among adariya sa ingon ani na sitwasyon namo. Patuloy rin ang pamimigay ng food packs at tubig sa mga apektadong residente. Ayon kay Mayor Kaka Bulaong, nasa 10,000 pamilya ang naapektuhan ng malalakas na lindol. Nasa 2,000 sa kanila ay nananatili sa evacuation area. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang LGU ng Tarragona. Mahigit 3 million pesos na quick response fund ang gagamitin para sa agarang tulong. All of the programs and services are still ongoing. As regular. Kaso lang po off-site kasi itong municipal building natin naka-code yellow while our regional evacuation center and provincial evacuation center as well as the municipal evacuation center is tagged already as red. No? Meaning inhabitable, hindi na siya pwedeng pasukan, hindi na pwedeng tirahan. Kaya ang nangyari, nasa open space po kami lahat ngayon. Inihahanda na rin daw ang relocation site para sa mga residente. Meron tayo pong na-acquire, bago lang po, nasa about 16 hectares po yan. Ang strategy kasi ng local government is we focus on land banking. Anytime kung may ibibigay po, any agencies relating to the erection, establishment, and construction of the houses, meron po kaming ma-i-offer. Igan, ayon sa LGU, mananatili sa mga tent ang mga apektadong residente hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon. Ang lilipatan nila na modular bunk houses ay ayon sa DSUD, mas komportable, may toilet facilities, kuryente, tubig at common kitchen. Igan. Jandy, sapat ba ang tulong sa mga naapektuhan? Igan, nakausap natin si Mayor Kaka Bulaong ayon sa kanya na papatapos na kasi raw yung 2025. Kaya depleted na raw yung kanilang pondo. Ang calamity fund nila is nasa 7 million pesos. Iba pa riyan yung quick response fund na 3 million pesos. Kaya kinakailangan nila ng tulong from the national government para tuloy-tuloy yung relief operations para sa mga apektado. Igan. Nakakaramdam pa ba dyan ng mga aftershocks, Jandy? Yes, Igan, may mga nararamdaman pa rin na aftershock. Sa katunayan, kanina madaling araw nakaramdam o ramdam yung magnitude 4.3 na lindol. Kayo yung mga residente hindi nakakatulog ng maayos dahil nga natotrauma pa sila, natataranta. Pero ayon sa otoridad, manatiling kalmado at the same time maging alerto. Igan. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Ingat! Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.